Buenos dias, damas y caballeros. Ang ganda ng view dito sa labas ng condo namin. Ito is view sa harap, sa highway, overlooking the rice fields. At sa likod rin ng condo namin ay ito naman view ng mga kabundukan dito. Ang sarap mag-relax dito, Dapat relax na relax tayo ngayon. Dapat hindi tayo gumagawa ng vlog. Tulad nito. Bakit ba tayo nagtsatsaga gumawa ng vlog? Nakaka-stress, di ba? Kung ganito ang view mo sa bahay, lalo na dito sa taas ng Zamboanga Business and Events Place, na kung saan may maliit na condo tayo. Paki-close na lang yung aircon, di ko pala na-close. Lakat na ako. Kung andito ka sa mga lugar na ganito, ang iniisip mo na lang dapat ay paano ba akong mag-relax itong araw, manood ng Netflix, gardening kung hindi gaano mainit, punta ba ako sa beach na malapit dito, meron rin kami dito presa, ang tawag namin presa na waterfalls. Maganda rin yung ilog dito, mag-relax na lang, sibat, huwag na lang mag-vlog. Pero baba na tayo. Kung nakikita ko yung news, napapanood ko yung mga newscast, o kaya nabasa ko yung mga news reports, doon na-realize ko na I really have a lot more to do for our country and for the Filipino people. Kasi kahit gusto man natin mag-relax tulad sa mga araw ganito na relaxing Sunday, pero hindi rin nagre-relax, hindi rin nagre-rest yung mga magnanakaw, hindi rin tuloy-tuloy pa rin yung mga propaganda, yung mga yung mga PR nila, tuloy-tuloy rin yung mga pangguguyo nila sa atin, tuloy-tuloy pa rin yung pambudbudol nila. At kasama na dito yung video na pinalabas kahapon or pinapost kahapon ni Alan Peter Cayetano, kung saan sinasabi niya, binibigyan niya pwede na minsan na masabi mo na lang, grabe talaga itong mga spin doctors ni Alan Peter Cayetano, o baka siya mismo baka siya mismo nakaisip nun, Siyempre veterano yan sa politika, at mula pa sa tatay niya, yung si former senator, Cayetano, na attorney rin, the late Senator Cayetano. So open yung gate dito, so dapat close yan. So yun, ngayon may ginagawa siyang bagong spin para pagandahin na naman yung imahe ni former President Duterte, at syempre pati yung anak niya na kasama, co-accuse niya sa crime against humanity sa The Hague. So ang bagong spin, kaya na-realize ko hindi talaga ako pwede kahit Sunday hindi talaga ako maka-afford makahinga, matigil sa kabablog, kasi kung hindi natin i-correct ito, ito ang magiging reality sa pag-iisip
ng maraming tao na ito ang akala nila na ang realidad sa mga nangyayari ngayon. May bagong spin itong si Alan Peter. Yun daw nangyari na deadly, corrupt and very useless war on drugs ni Duterte. Yun daw ay talagang human rights campaign. Human rights campaign daw yun. Kwan daw yun, isa pang word na ginamit niya ay yun daw ay meron yun, tingnan natin yung kwan niya, yung pahayag niya. Yun daw ay pro-life campaign. Isipin mo, pro-life campaign. Ang galing mo talaga spin, pro-life campaign, isipin mo. ang galing gumawa ng spin na pro-life campaign daw yun na embes marami ng 30,000 ang namatay roon, dahil sa pag-convert ni Duterte yung buong Pilipinas into a narco state, paggamit ng kapulisan, DOJ, Department of Justice, National Bureau of Investigation, kinonvert niya into a killing machine, or to protect the killers, itong DOJ, NBI at CIDG. Imbes we view them as killers, as we are viewing now, and not only us but the world views them as killers that they are. Kaya nga meron crime against humanity case sa mga Duterte. Ngayon binabago nila yung spin na yung kwan daw, yung campaign daw yun na 30,000 tao ang kwan naging biktima. Kwan daw yun, campaign to save, pro-life campaign. Pro-life campaign daw yun, dahil daw yung mga adik ay pumapatay ng tao. Yung mga adik ang pumapatay ng tao, nasisira ang buhay, nare-rape ng tao, ninanakawan ng mga tao. Kaya daw ang ginawa ni Duterte ay isang human rights and pro-life campaign. Grabe ang spin ni Alan. Grabe ang galing ng PR spin ni Alan. Siyempre marami na naman mga kababayan natin ang maniniwala doon. Embes mga nangmumukhang demonyo, mga Duterte, namumukhang santo. Isipin mo, pala pro-life, dapat magpasalamat pa pala tayo. Pero I'm sure kung susiriin nyo yung crime statistics that time, makikita nyo na, sabihin natin, hindi naman natin sinasabi wala. Meron rin naman mga namamatay na mga tao dahil sa mga addict, na meron na hold-upan, napapatay, nare-rape. Pero I'm sure within the time ni Duterte, siguro mahaba na yung 1 to 2,000 o 3,000 o sabihin mo na 5,000. Pero I don't think 5,000 yun. Kasi marami naman dahil sa marami na mamatay na addict dahil sa overdose. Or sila mismo nagbabarilan, sila mismo nagsasaksakan. Pero hindi ordinaryong tao na nabibiktima sa mga addict. So ikumpara mo sa mga pinatay nila na mga inosente na sila Kian de los Santos, at convicted na yung mga pulis na pumatay sa kanya, mas maliit pa rin yung numero kumpara sa 30,000 katao. At yung maganda dito, kaya nga maganda talaga nadala itong kaso sa ICC. Hindi lang sure ball tayo makakuha ng hustisya dito.
itong ICC hindi nadadala sa, hindi na ba-bribe, hindi nadadala sa pagsisindak, pananakot. Kumaga they are just out to give justice to the victims. Very neutral, very independent. So kaya we can really count on the ICC to give justice. So ang ICC na mismo, kaya nga na-confirm yung charges at hindi pinagbigyan lahat yung mga pautot nila Duterte, dahil naniwala ang mga judges ng ICC at ng prosecution na talagang may naganap talaga crime against humanity. Hindi lang ito ordinary crime against humanity, kasi ginamit niya yung buong kapulisan, binigyan pa ng pera, binigyan ng promotion. Ang dami na promote na hindi naman dapat ma-promote. Ang dami na promote na dapat ng mga PNP. Kaya taas-taas ng sweldo ng mga yan. Ang hirap-hirap. Hirap na hirap ang gobyerno bayaran yan. Dapat hindi yan na-promote, na-demote pa yan. At nabawasan ang sweldo dahil sa pagpatay sa mga killing activities na ginagawa nila. Pero kabaliktaran. So all of this happened during the Duterte administration. Kumbaga talagang meron naganap talaga na crime against humanity, extrajudicial killing. At kahit si Duterte hindi naman dinideny may naganap talaga na mga killings sa panahon na yun. Kumbaga tanggap na ng buong mundo yung realidad na yun. Kaya nga nandyan hindi nabigyan ng interim release or hindi na dismiss ang kaso, kasi may klarong talaga criminal activity na naganap or syndicated criminal act na naganap dyan. And yet, ngayon, Alan Peter Cayetano is changing the narrative. Ngayon, changing the story. Binabago niya yung storya. Ngayon, tayo pa daw dapat magpasalamat kay Duterte, kasi ang ginawa daw ni Duterte, pinatay yung mga addicts para mabuhay yung mga tao. Paano naman pinatay mo yung mga ordinaryong tao? Kumbaga ito yung the medicine is worse than the disease. Ang disease ay drug addiction, na siguro may mga 500 to 1,000 tao na mamatay dahil sa mga addict. Pero embes to save a few thousand na biktima, sabihin natin mga 3 to 5,000 in 6 years sa pwesto niya, pumatay siya ng 30,000 katao, which is worse. Maganda sana kung ginawa niya yun, na-solve na yung problema sa droga. Hindi na-solve, lumala pa. Kasi yung 1,000 na policeman niya na pagpasok ni President Bongbong Marcos ay nilagay sa floating status. Yung mga 100 kinasuhan pa, tinanggal sa pwesto. Mas naging worse pa, kasi yung mga 1,000 police generals and colonels naging either drug lords themselves or drug protectors. So lumala pa, di ba, yung nahuli yung grupo ng yung 2 generals, several colonels, majors and captain and sargento na nahulihan ng 5 billion na droga, na mga ninja cops, yung ninanakawan nila yung droga sa mga nire-rate nila na mga drug syndicates, and then sila ang nagte-take over para ibenta yun. So mas lumala pa, naging
ang drug lord, ang mga pulis naging drug lords na. So kaya dito pa rin, the best proof na palpak at corrupt yung campaign is the fact na andito pa rin yung drug problem. It's not lessening. It's not uh, it's not getting less problematic. The same pa rin yung ano mang problema na nandito siya. Ano mang problema nung presidente si Duterte, the high degree of concern sa drug issue has remained the same. Ganun pa rin. It hasn't changed. It hasn't improved. So kaya bantayan natin itong naratibo, pinabago ng naratibo ni Alan Peter Cayetano. This is very dangerous. Baka maniwala pa yung tao, lalo na siguro ito si Alan, pinaghahanda na sa tagbo bilang vice president or president kung na-convict si Sara Duterte sa 2028. Kaya mukhang very suspicious ito mga pagbabago niya ng naratibo, and we should fight against this. Okay? This is enough reason para ituloy ni Bat yung laban even on a Sunday. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.